So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, sa last topic po natin mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, nagbanggit na naman. Actually, matagal itong video po na to pero ngayon ko lang po kasi napanood. So, sabi nga po ni Bato de la Rosa na, ako yun ako yung pinapatamaan ni Presidente na mayroong bahid ng dugo yung kamay ng tukang. Ako yun. Sabi ni Bato. O, di ba? Okay. Ikaw talaga yun. Ayun ang sure. Kahit na hindi pangalanan, ikaw talaga yun. kasi sa PDP laban, yung merong bahid po ng tukhang, dalawa. Si Bato at saka si Bongo. O, sama mo na rin si Ipe kasi sumusuporta sa tukhang. O, di ba? O, lahat na sila. O, lahat pala sila. Hindi na pala ikaw. Lahat pala ng miyembro ng PDP laban na tumatakbong senador, lahat kayo may bahid po ng dugo ng tukhang. Kasi sumusuporta po kayo dito po kay Duterte. Okay. So sabi nga po ni Bato, ako yun. At kung maulit pa yung pagkakataon na yun, gagawin ko ulit. Tarantado ka pala. Pumatay ka ng 30,000, ulitin mo pa? Di ba? Oh, sabi ni Bato, pag may pagkakataon na gagawin ko ulit. Pupunta ka ng 30,000 na tao, ulitin mo pa? Napakademonyo mo talaga. Kalbo ka na, bobo ka pa, mamamatay tao ka pa. Oh. Di ba? Oh, tax, alam ko mas marami kang pera sa akin, kaya hindi ko pagpapatuan yun. Wala akong pera. Grabe naman. Kaya sabi ni Bato, look, Senator Bato de la Rosa on Duterte administration bloody drug war, hindi ko yan kinakahiya. Kung ang aking kamay ngayon ay may bahid ng dugo ng masasamang tao. O ayan, pulis ka pa naman, hindi mo alam ang trabaho mo. Ang problema sa'yo, na, di ba, naging executioner kayo. Ang trabaho nyo lang manghuli. Yung pumatay ng tao, hindi nyo trabaho yun. Ayan ang mali. Sino kayo para magsalita kung sino yung masama sa hindi? Di ba? Pulis kayo. Hindi kayo magdidesisyon kung sino yung masamang tao dun sa mabuting tao. Bobo talaga ni Bato. Hindi ko nga alam ba't sumasabi pa sa survey ito Dapat naglag na to Wala pa kasi ibang malakas po na tumatakbo para ilaglag po si Bato. Ayun pang problema. Si Abalos, iboto nyo para malaglag na si Bato. O sabi dito, kung kinakailangan na marumihan ng dugo ng masasamang tao ang aking mga kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino at mababait, gagawin ko yan. Itagaan nyo sa Bato. Agree ba kayo doon? Di ba? Ay, ewan ko lang, no? So, and then actually, palakpakan naman ngayon itong mga Duterte supporter. Sabi ko nga sa inyo basta patayan, ayan lang po talagang kayang itindihin po ng mga bobong Duterte supporter. Sabihin nyo sa kanila, na about due process, about judiciary, about three branches of government, hindi po nila maintindihan yan, hindi po nila alam yan. Pero pag sinabi nyo, napapatayin ko kayo, alam nila yun. Kasi ganoon lang po kalit ang mga utak ng mga yan, mga utak ipis po yung mga yan, hanggang doon lang po ang kaya nilang itindihin. Sabi dito, may video ba ako dito? May video pala ako dito. So, ito yung sinabi ni PBBM na tinamaan si Bato. Ano ba yun? Ito. Ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Yun na pala yun. 9 seconds nga lang pala yun. So yan. Okay. So ngayon mababayan ito. Sabay sagot ni Bato. Ito. Alam niyo kasi mga kababayan na nakakatawa kasi dito. Ito po yung hindi po sinasabi ng mga Duterte fanatics Ang tanong natin dito, ito. Base po ito sa sa isang pag-aaral, di ba? Na ito. Ano ba ito? A national war on drugs under former President Duterte
killed an estimated 12,000 to 30,000 victims. Yan. So ngayon, sabi ni Bato, uulitin niya raw po yan. Yan, yung 30,000 po na namatay, ulitin niya raw po yan. O, di ba? Oh. So ito pala, ito. Ito. Ito pala, okay. So ito nakita ko to sa policy. Ito, pag-aaral po ito noong 2019. Alam niyo kung anong bullshit po dito sa pinagagawa po ni Digong tsaka ni Bato? Actually, na-content ko na ito matagal na pero gusto ko lang po ulitin. Diba? Sabi dito Healing the Hurt Amid Drug War. Narrative of Young Urban Filipinos, Poor Filipinos in Recovering Families with Parental Drug Use. So, mga kababayan, ito 2016 po ito. Ang populasyon lang po ng Pilipinas doon, 100 million. Di ba, 2016? Ngayon, ilan ba? 116. Tama, di ba? 116, 120 ata, no? Parang ganyan. Pero noong 2016, mga kababayan, yung populasyon na po ng Pilipinas, 100 million. Di ba? 160 pa nga ata, 106, parang ganun. So, sabi dito sa pag-aaral po na to, di ba? National Statistics in the Philippines estimate the prevalence rate for drug use at 1.8%. This means there are currently around 1.8 million Filipino drug users in the country. Gavian 2016. Okay. So ngayon ito ang gusto kong itanong sa inyo. Worth it ba na magkanda ka ng tokhang na ang adik lang pala sa Pilipinas 1% lang? Lem 2.0, hello po, no? Sa tingin nyo ba, justifiable ba yon? Na yung adik sa Pilipinas noong panahon ni Duterte 2016, 1% lang pala ng mga Pilipino. Kasi ang point dito, mga kababayan, binibullshit lang po tayo ni Duterte. Ang sabi ni Duterte, ang Pilipinas daw po, malapit na po maging narco-politics. Malapit na raw po na ang magpapatakbo ng Pilipinas, mga drug lords. Ang tanong dito, paano mangyayari yon kung ang adik lang pala, 1% lang pala? Di pa naloko lang yung drug war na yan. Saan ka nakita ng ganon? Dapat po, kung 1% lang po ang mga adik sa Pilipinas, dapat po yung pinaparehab. So ano ba talaga ang pinakapunto kung bakit ginawa yung drug war? Para takutin po ang mga tao na meron ng bagong presidente, sumunod kayo sa akin kasi papatayin ko kayo. Ayun po talaga ang pinakarason kung bakit nagkandak ng drug war si Duterte. Akala kasi na matandang kuluban na yan habang buhay siya presidente. Di ba? Eh ngayon, binabalikan siya ngayon. O sabi ngayon ng mga bobong supporter, ang tokhang ni Duterte ay sobrang epektibo. Gago ba kayo? 1% ng Pilipino, adik, nagpapatay ng 30,000, effective ang tokhang? Bobo ba kayo? Ganyan tayo, mga kababayan, pag tayo po nag-analyze po ng isang mga pangyayari, dapat pa meron po tayong reference. Ang tanong natin dito, ano ang reference ng mga DDS para sabihin nila na effective po ang tokhang? Kasi para sa akin, in my own opinion, kung 1% lang palang mga adik sa Pilipinas, bakit ka nagkakandak ng tokhang na meron pa mga casualties na hindi naman talaga mga adik at mga pusher? At ang malungkot pa dito, mga kababayan, wala pong drug lord ang napaganon. Pinatakas pa ni Digong. Oh. Kaya yung sinasabi ni Bato de la Rosa na kung mauulit pa pagkakataon, papatay ulit kayo, bobo ka talaga. Bobo ka! Yun, bobo ka. Bobo ka. Hindi nga. 1.8%? Actually, hindi lang 1.8% yan eh. Kasi noong 2016, ang populasyon ng Pilipinas, nasa 108 million na yun eh. Di ba? Tas proud pa kayo doon? Ginamit nyo lang talaga yung tukang para takutin ng mga tao. Ayun lang yun eh. Oh. So, ito yung sabi ni ano. Hindi kasi actually para sa akin, no, kung 1% kayo mga adik,
Buong Pilipinas, magpapatokhang ka? Tarantado ka talaga kayo. Oh, so ito sabi ni Bato, tinan nyo. Oh. Ano ba yun? Ito. Kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yan. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Bobo talaga, no? Tangina 1%. 1%, papatay ka na naman. Ang tanong ko dito, mga kababayan, di ba, isa sa mga reason kasi kung bakit ginawa ni Duterte ang tokhang po na yan, kasi daw po, narco-politics na po ang Pilipinas. Di ba? Nalala niyo yun, di ba? Sabi ni sabi ni Gigong yan, ang Pilipinas ay delikado na sa droga. Ito ay malapit na maging narco-politics. Siyempre tayo naman si tanga nung mga panahon na yun naniwala. Putang na, ganoon na pala kalala ang droga sa Pilipinas. Puta, magna-narco-politics na pala. Ang problema, lumabas po yung pag-aaral noong 2019 na 1.8% lang pala yung mga adik sa Pilipinas. So, hindi narco-politics po yun. Hindi po narco-politics po yun. Kasi alam niyo ba ibig sabihin ng narco-politics mga DDS? Baka yung narco-politics, baka di nyo alam ang ibig sabihin. Ang narco-politics, mga kababayan, parang sa Colombia. Di ba? Ang politician, hawak po ng mga drug lord. Desisyon po ng isang bansa, nababase po sa mga drug lord. Nababase po sa mga sindikato. Ayun po ang narco-politics. Kung 1.8 lang pala yung mga adik sa Pilipinas, hindi po tayo narco-politics. Ang layo pa natin doon. Di ba? O baka kayo yung narco-politics kasi merong bali-balita na kayo ang may hawak ng droga sa Davao. In the first place, babalikan natin yan In the first place, mga kababayan, alam niyo yung pinaka-bullshit kasi dito? Ito eh. Ayan, no? Oh. Ito nangyari lang ito, nakarang araw lang. Tingnan nyo, Budol po yung yung drug war na yan, oh. Davao Cop arrest. Alleged victim supplier of illegal drugs in Davao City. February 15, 2025. Oh, may droga sa Davao. Bato, may droga sa Davao. Oh, hindi lang yan. Oh. Ito pa. Oh, 7 million shabu seized at Davao checkpoint. O kailan nangyari ito? February 8. 7 million. Bato, may droga sa Davao. Oh. So ano bang ibig sabihin dito, mga kababayan? Ang gusto kong sabihin dito, mga streetwise, kung sa Davao nga hindi nila napatigil yung droga 4 na dekada na po sila may hawak ng Davao City, hindi napatigil ang droga, ang ginawa ni Duterte, nag-nationwide tokhang pa. Tapos si Bato naman naniwala, sumunod. So uto-uto ka. Aso ka ng mga Duterte. Ikaw yung aso, kahit na magmiyaw-miyaw, kahit na magtunog pusa, gagawin mo kasi ganun ka, kakis-as sa mga Duterte. Nakuha niyo yung point yung mga kababayan? Di ba? Isipin nyo, nagmamalaki ng mga bobong DDS na kayo ba, naniniwala ba kayo na ang tukhang ni Duterte ay epektibo? Diba? Tinatanong pa yan sa mga di ba? Sa SMNI. Tinatanong pa yan sa mga candidate ng senador. Di ba meron silang senatorial interview? Isa sa mga tanong ng SMNI, naniniwala ba kayo na ang drug war ni Duterte ay epektibo? O syempre, di ba? Alam mo sabi mo hindi.
Nasa SMNI ka. O, mga viewer doon, mga bobong DDS. O. Kunwari pag ako, tinanong ako doon, hindi. Paano magiging epektibo yung tukhang ni Duterte sa Davao nga may droga? Doon pa lang katangahan na eh. Tanga-tanga nyo naman eh. Uy, 922 na pala yung like. No, uy, maraming salamat po si Angela. Doon pa sa mga natitira po, no, palike naman po ulit para umabot po ng 1,000. Di nga, ayun na point natin dito eh. Kasi maniniwala po ako na epektibo yung tukhang kung yung Davao City po malinis. Eh, hanggang ngayon, Duterte pa rin naman po may hawak ah. Si Baste, yung nga lang bobo, di ba? Oh. So, yun ang point ko dito. Kaya doon sa sinasabi ngayon ni Bato na ang nagagawin niya ulit na pumatay ng tao, bullshit po yun.